Good day sa inyo mga master. So for today's video is ang gagawin naman natin is ang nasirang caliper ng ating KRY or yung nag-stock up caliper. Kung hindi nyo alam ang gagawin kapag nag-stock up ang caliper natin, ang video na ito ay para sa inyo. So simulan na natin mga master. Let's go. So ang una natin gagawin is tatanggalin natin syempre yung gulong sa likod. Sa pagtanggal ng gulong sa likod is gagamit tayo ng socket na 32mm. And bakit nga ba nag-stock up yung mga caliper natin? Especially sa mga mahilig sa mga mag-river crossing. Yung piston niya kasi is nagkakaroon ng parang kalawang sa gilid. Kaya ay stock shot, hindi siya labas-pasok ng maayos. So tanggalin lang natin ang 32mm na nut na lock ng ating gulong. Pag natanggal natin siya is itutulak lang natin palikod. Pero suggest ko sa inyo mga master, bago nyo tanggalin yung gulong, yung pinaka-axle nya is unahin nyo tanggalin yung kadena. So ang ating KRY naman is meron siyang quick release or ano tawag natin dyan? Missing link. Kaya plies lang, tanggal, then wala. Very basic. So ayan, bubuhatin lang natin ng konti, tulungan natin para hindi bumagsak. Very quick video lang to. So ayan na, tanggal na siya. So ayan mga sir, ang pinaka-caliper ng ating KRY, ang gagawin naman natin is tatanggalin natin yung kanyang brake pads. So tanggalin na natin, palitan na natin ng bago to dahil kung makikita naman natin, pudpud na siya. So ayan, allen, tanggalin niyo siya. May video din tayo mga sir kung ano mga compatible na brake pads para sa ating KRY. Bumili tayo ng iba't ibang klaseng brake pads nang makita natin kung ano talaga ang compatible. So ayan. So pagkabukas natin sa kanya, makikita natin yung pinaka piston niya sa loob. Ayan. Kung makikita nyo, ayan, napopokus pa. Madumi siya at puro kalawang. So pag puro kalawang at madumi, magaspang yung kanyang paglabas-pasok doon sa pinaka loob. So kaya hindi siya lumalabas, nag-stock up siya kasi nga madumi. Hindi siya nakakalabas kasi more friction. So ayun, ang gagawin natin is para matanggal natin yon is gagamit tayo ng liha. So gagamit tayo ng liha mga sir. Ang gamit natin is 800 grit na liha. So lilihain natin yung pinaka piston nya. So pakita mo nga master kung paano ginagawin natin dyan. So ang gagawin na yan is palalabasin niya muna yung pinaka piston. So palalabasin muna natin, apakan natin. Kailangan hindi masyadong labas kasi baka naman tumagas. So ayan sir, lumabas na yung piston niya, malaki na yung nakalabas. So kung makikita natin, madumi talaga siya. So gagamit tayo ng liha para linisin siya at ng lubricant. So gamit lang tayo niyan at saka natin lihain ng 800 grit. Lihain lang natin yung paikot. Pwedeng 180 muna. At tignan nyo yung gagawin niya para maliha niya yung kabilang side. Yan sir, manipis na liha na yung gagamitin natin. Hindi dapat yung magaspang para hindi siya magagasgas. Dahil piston yan, pwedeng tumagas dyan kapag sumobra ang ating
pagkakakayod. Para naman maikot natin, 'di ba? Nalihan na natin yung 180 niya. Para maikot na ano naman natin. Para naman malihan natin yung kabilang side is ganito ang gagawin. Dahan-dahan lang iikutin natin ng piston. Iikot yan mga sir. At ayan, makikita na natin yung kabilang mukha niya. And saka natin siya dilinisin ng liha ulit. Kahit 180 lang yun. Lihain lang natin ng maganda mga master para sulit ang ating baklas. And titignan natin mamaya kung tayo ba ay magtatagumpay sa ating DIY na paggawa. I-check na rin natin mga master yung brake fluid is kung konti na lang is magdagdag tayo. So, ayun. So bago natin ibalik yung piston, linisin muna natin yung pinaglihaan natin. Sigurado yung wala na yung mga dumi doon na pinaglihaan. Ano lang, spray ko lang ng lubricant. So, ang way ng pagbabalik ng piston namin is luluwagan natin yung sa brake fluid nya para lumabas, para pumasok yung piston. Ganito. Nagamit tayo na ito, vice grip. Yan. Kasi pag ganyan, kahit anong piga ko, Subukan mo buksan. buksan mo yung subukan natin na buksan itong fluid cap. Hindi rin, ayaw pa rin. So yun mga master, ang nakita kong way para mababalik natin itong piston is luluwagan itong bud, yung parang drain nya. So ang sukat is 8. Pasisingawin noon. Sisingawin natin. Luwagan muna natin ng konti. Tapos saka mo, ayan, nakikita nyo? Kasi hydraulic yan eh. Fluid. Ayaw nyo bumalik dito, so dito na lang para kunti lang yung travel ng fluid. Mas madaling idiin. So, ayan, nakikita nyo mga master. Lumalabas dito. Kumbaga yung pressure nya hindi pigil. Dito lumulusot. Kaya mas madaling bumalik yung piston natin. So, ayun mga master. Yan ang kadali. Ang gagawin na lang dyan para mapalitan yung fluid is So, mag-refill tayo ng bagong brake fluid. punasa muna natin. Tigpitan ulit. Iwasan natin yung brake fluid is mapunta sa mga bearings nyo, sa mga gulong, dahil nakasunog yan, baka masira. Pagkatapos natin i-drain dito or bawasan, i-check nyo yung brake fluid nyo kung may laman pa ba. Ayan. So, meron pa, marami pa ito. Ayun na. So mga master, ayan, dito na to ng paggawa natin dahil naging busy kami, may ginawa kami kahapon. So ayan, bomba check tayo mga master, bombahin na sa harap. And tignan natin kung gagalaw ang piston. Kung makikita natin mga sir, ayan, gumagalaw na. Ibig sabihin, madumi lang talaga ang piston. So okay na. Then babalik lang natin yung piston at ilalagay na natin itong brake pads natin. Balik mo. So ayan mga sir, ite-testing natin. Skid test kung makapit ba talaga. So tara, let's go. So mga master, kung makikita naman natin, talagang lumakas siya at bumalik siya sa original power niya. So isa yon sa factor kung bakit ba pumapakat yung preno natin. Sa napakadaling paraan is magagawa natin siya. So sana may natutunan kayo sa video na to mga sir. Maraming salamat. Please like, comment and subscribe, and see you sa next vlog.